young individual who dreams to become a teacher, but because of financial difficulties in their family, he chose to stop going to school and be a full-time worker to help her sister's educational needs. Instead of studying his lessons, he spends his time talking to communities as a public servant. Let us all listen to Kyle's story, his temporary break from school to let his sister achieve her long-time dream. Kyle, can you tell me something about yourself so that the viewers will know you? Hi, Ma'am Sophia. Name din ako is Kyle Christian T. Pinote, and I'm 34 years old, and I live in Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Okay, are you in school or working, or unsa mong gikabisihan ka? Karon, yung kabisiyan ng karon is yung work ko sa field, na ga-assist ko sa mga needs, sa mga help sa mga tao, kung sa ilahang mga pangailangan sa ilang barangay. Also, kung na mo yung mga sa hospital bill ka na, katabang po. So, more on social work siya? Yeah. Okay, so, nakuman na ka school? Graduate ka or? Karon, wala pa ako school. To be honest, di undang gid ko eskwela. Unsa imong pinakalas na year level? Third year college. Third year college. Unsa imong course? Education. So, major asa ka in PE? Okay, so asa ka nag-school? Sa Liceo de Cagayan University. Liceo de Cagayan University. So, what year ka nag-stop of school? I think year, when naman start si Koan? Year 2022. Yeah. 2022? Yeah. Okay. So, ano nag-stop man ka og school? Nga third year naman ang takasayang kayo. 1 year na lang. Yeah. Scholar pa may ko ato pag What nga scholar? Sa Unifast. Unifast scholar. Pero, so, why man? I-give up na ko to ng scholar because kaya akong ate mong youth kay gusto siya mag-eskwela, and then yan na siya sa ko na kaya gusto ko mag-eskwela, gusto ko kaya ako ate mag-get ato is SA. While ako, although ga-eskwela ko, pero working yapon ko ato na time. Okay. So asa man ka nag-work ato nga time during nga nag-school ka? Sa barangay. Moto dito encoder ko sa barangay katong sa pandemic days, need man ang barangay og encoder, so dito na-work ko. Then ato, naka-idea since ingon man gid siya ato na kanang gusto na siya mag-eskwela, which is ang ate man gid ato na time is kanang SA, student assistant. Student assistant. Assistant no? Yeah. Student assistant man gid akong ate ato na time. Then which is 5 years na siya ga-eskwela. Then gusto na siya kanang gusto niya humanon na pa. So balik ato sa yang 2 years, kaya dapat 3 years pa dapat siya ato mo. Kabalin-balin mo yung ate mo. USTP, nagawin siya po sa kuan sa COC. Dito na, CU na tayo siya na final. Which is dito siya nag-SA. And then moto, the financial problem po niya ato. So motong nag-SA gid siya ato. Then ako to, nag-start of work. Dito, naka-kwarta ko. Then siya maningon na gusto na siya mag-kuan, mag-eskwela gid. Hindi siya mag-SA focus. Nagid siya sa eskwela, nagid niya. So moto giundang din ako kung eskwela. Okay, so nag full time imong ate og as a student, tapos ikaw nag full time working. Yeah. So like willingly ba ang imong pag-hatag sa chance sa imong ate nga siya sa mag-school, or something like gaano pud ka, something like 50-50 nga sayangan ka sa imong studies? To be honest, I think dili po kay ang ako man yung mindset mo gid ato is bata pa man gid ko, siya is taas na yung edad niya ba. So moto wala man kanang wala gid kay kamahayan gid ato nga undang ko ato kay at least balag ka ng kuan, at least purpose ko na self-food, at least nganing na age ako na pa man na eskwela, di ba? Oo, pero although dili siya, I don't know sa uban ko maka-proud ba siya, pero sa ako or proud na kayo sa akong sapato kay even though na at that age, like naundang gito eskwela 3rd year then nagpa-eskwela ko sa akong ate, which is oo.
How about sa imong scholarship? Unsa may nitabo sa imong scholarship? So mo to, nangutan ko sa kuan sa Unifast kung kung kanang mapadayon ba ang ako ang scholar ato, pero according sa ilaha gyud once sa mag-staff na gyud ka, staff na gyud ang imong kuan gyud. So to siya full scholar ka or Yeah, full scholar gyud ko, full scholar ko. Yeah, full scholar gyud ato. wala pud ninyo mahunahuna nga kanang why not humanon lang nimo until 4th year tapos after nimo mag-eskwela imo na dayong ate? Wala sa kong mindset gud ay. I mean, parang gisa ko ang gud ang mindset ng gud ato kay marga pangibabaw bitaw na ang atim gud ato is like gusto ko motabang gud sa iya ba. Like gusto siya makamag-eskwela ng gud kanang dili kanang niya ang ako pagkakaluoy pod ko kay ang edad niya gataas ana dayon luoy pod kayo kung say pang story po sa mga tao about sa iya. So yeah, wala man ko lang. Diba? Kamusta imong ate karon? Nahuman na siya school? Yes, so man na siya eskwela karon. Congratulations! Thank you. So, unsa gani iyang nahuman? Civil engineer. Wow, civil engineer. So, mag-take na siya og Board. board exam Okay. this year? This year, yeah. Per karon, nag-review siya karon. So, ikaw gyapon ka sa iyang review. Yes, of course. Wow, congratulations! Pero to be honest, ato na time, ay, naman din gisabutan po ato. Ano siya na, I-promise po siya sa ako, pag once sa mga man na daw na siya nagpa-eskwela, then kung makatrabaho mo siya, ako na po niya pa-eskwela nila. So, unsa man imong inyong setup labi na karon kay kumusta dito di imong status sa imong work? Are you unsa man imong regular ba ka na job order, casual or unsa man ang kuan nimo? Kuan karon thankful ko karon. Yes, thankful ko karon kay casual na ko sa akong work from 2 years na GO ana sa na trabaho, then yung na ko casual. Yeah. Then so far so good naman po ang work ana kay every time ko makatabang kag tao simple thank you lang gid nila o lang smile nila more gid siya ka ng syempre public servant ba gid ka why nag-public servant man ka diba to serve people ba gid ang confident gid so sa ko po like happy po ko na makatabang og tao and then so far like wala gid I mean kuan gid siya wala yung problema gid siya gid. So unsa man kanang nagbago na ba imong una-una nga mag-eskwela pa or dili na lang ka mag-eskwela? Of course mas eskwela gyapon ko okay before man gid na before man gid na dad ako mom. Naka-promise gid ko sa iya na mo magig eskwela. Yes. Which is ako ditong ikuan gid ang promise sa iya na makamalik ko eskwela gid. Yes. Okay. Ay pud kayo na nasta lang itanaw siya. Okay. Okay, Taki, i-connect ako sa for you, unsa ka importante ang education sa isa ka tao? Of course, grabe ka importante kay kung dili ka, kung wala ito kay ma-learn something, sa school man gid kay dako ka siya advantage kay dito makatuto sila sa imo og ka na more knowledge bitaw na wala pa gid nimo na learn bitaw dako kung dili ka maka-eskwela mo gid hindi ka maka-graduate to be honest, kung ano praktikalan kita, ang ato ang maganda din sa Philippines kay need mong nila ka ng graduate mong yun. Magandang advantage kung ni-graduate ka. So, yeah, importante gid kayo ang education kay kung dili ka maka-graduate. Para sa ko kay na may uban mong yun na wala gid ka nang mag-eskwela pero blessful kaayo naka level pero kanya-kanya man gid na sa ako among gid kay mo gid na sa ako agad na kung dili ka mag-eskwela lisod kay makapangita gid og trabaho na sa ganun. Sakto. So, are you excited to look forward nga makabalik na ka og eskwela? Of course, to be honest gid Dugara ka to be honest na. Pero to be honest gid mga minong ba ang pag-eskwela although sa pagtrabaho man gid kay imo man gid mindset na magdiba nimo ka na kuan like kailangan mag-work kay na kay responsibility. Kung sa school man gid
Pero naka-work, ano mo naman na work eskwela ra mong yun. And then, mga friends, ni mo, like, So, unsa man imong setup ana? Are you willing to give up your work to be a full-time student? Sa ako, is 50-50 siya, to be honest. Kay, I mean, nanamagid ko ang work mong good. And then, pwede na kayo kung magtugay ka ani na, pero sa ako agad, akong ikuan ako, giparang sa akong mom. So, will you take education gihapon or nanakailaing nasa mo na No, education gapon. Kay Education, ang ako man good, nanong gi-choose na akong education. Kay Yes. na-inspire man gid ko magtudlo sa bukid. I mean, bahala ko. Asa ko nakalayo ng bukid kana kung makatudlo ako sa mga bata na naa dito. Promise to, I mean, tsada ka sa feeling. Kay uban ng teacher mong gid kadi sila ganahan magtudlo sa bukid kay hadlok which is ilamang gid na pero sa ako amang good. I mean, ganahan ko matudlo sa bukid gid. Promise. Wow, future teacher in the making. Yeah. Okay. So, thank you Kyle for sharing your story, for sharing your and I do hope that maybe next year Yeah, that's maka-start na ka og school nimo and then ma-fulfill na nimo ang imong dream to become a teacher, and then so that pod nimo ang imong mga learnings, pod imong mga experience to other generations. Thank you. Thank you. Yeah. Family support is important to education. This includes physical, emotional, and financial support. Just like Kyle, plenty of learners nowadays opt to temporarily stop schooling and choose to work in order to earn money and help their family members' educational needs, with the hope that when they finish, it is their turn to continue their education. It is one of the saddest reality that is happening in our community right now. Scholarships, educational assistance, free institutions from the government all over the country cannot keep up with the growing numbers of students that needs to go to school. This is one of the issues that the government needs to focus in finding solutions so that no other child will sacrifice their education. As a teacher, we need to encourage them to never give up education. Give them motivation to strive hard until they fulfill their educational goals. We may not help them financially, but believing in their success would give them strength to move forward and achieve their goals. I hope this video inspires you to be like Kai, that no matter how hard life is, there is hope for a better future for everyone. Thank you and God bless.